kung gusto nating mapasa atin ang kaharian, at kung gusto natin na maitaguyod ang paghahari ng Diyos sa ating bansa, magsisimula yan sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Magsisimula iyan sa puso mo. Amen po ba yun? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magsisimula ang pagbabago ng mundo, ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa puso ng mananampalataya na nagbibigay ng puwang sa ating Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili at nakasulat sa ulo na niya sa wikang Griego, Latin at Ebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kaniyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. 100 taon na po ang nakalilipas mula nang ipahayag ni Papa Pio XI na ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng pagkahari ni Hesukristo sa sanlibutan. Kaya po ngayong taon na ito ay 100th anniversary, first centenary ng dakilang kapistahang ito. Kung tutusin, pinakabata ito o pinakabago sa mga dakilang kapistahan na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo o solemnities of the Lord. Pero napakahalaga nito lalo na sa kasalukuyan nating panahon para po maintindihan natin bakit ito idineklara ni Pope Pius XI noong 1925 bilang dakilang kapistahan dahil nung panahong iyon, umuusbong po ang mga bagong ideolohiya o pananaw na hindi kailangan ng Diyos para sa pag-unlad ng lipunan. That God is not necessary, religion is not necessary for human progress. Kaya po, ang tingin nila noon, ng mga leader noon, ang kailangan lang ay isang sistemang politikal at isang sistema ng ekonomiya na ang lahat ay makikinabang at ang sentro ng pag-unlad ng ito ay yung kakayanan ng tao. Totoo naman na may kakayanan ang tao na iangat ang kalidad ng ating buhay. Amen? Pero saan nakasalig yung pag-unlad ng buhay natin? Sa ambisyon lang na dumami ang ating kayamanan? Sa ambisyon lang na magkaroon tayo ng kapangyarihan? Yung pag-iisip na pwedeng magkapantay-pantay tayo basta iuutos ito ng batas? Ito yung iniisip ni Hitler. Gayon din naman ni Mussolini. Noong mga panahon na iyon, sila yung mga diktador, sila po yung mga pasimuno
ng pag-iisip na maaaring magkaroon ng pagkakaisa at pag-unlad sa buong mundo sa pamamagitan lamang ng pagtataguyod ng mga sistemang pampolitika o pang-ekonomiya. Pero ipinaalala ng simbahan sa pamamagitan ng deklarasyon ni Pope Pius XI na walang totoong pag-unlad sa anumang bansa o sa mundo kung hindi ito nakasalig sa prinsipyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung wala ang Diyos sa lipunan, para itong tao na walang kaluluwa, hindi ito mabubuhay. At bagamat 100 taon na ang nakalilipas noon, ngayon nakikita natin na totoo ang pinaninindigan ng simbahan mula noon. Kailangan si Kristo ng bawat bansa. Kailangan si Kristo ng mundo upang makamit nito ang tunay na kaunlaran. Kaya naman yung mga komunismo, yung mga komunistang bansa, yung mga pamahalaan na itinataguyod nila noon, yung iba doon, wala na ngayon. Nasa na si Hitler? Hindi ba kinundina na siya maging ng kasaysayan dahil sa kanyang mga karahasang ginawa, alang-alang sa ngalan ng pag-unlad? Nasa na yung mga komunistang bansa? Naging mayaman na ba sila? Di ba't hindi naman talaga naging mayaman yung mga tao? Iilang mga makapangyarihan pa rin ang namamayani? Nasa na yung mga dakilang kapangyarihan na tinitingala nung araw? Halimbawa, yung Holy Roman Empire, yung Imperyo Romano na halos nasakop ang buong mundo. Nasa na yun? Nung pong na-elect si Pope Benedict, may isa pong kardinal na nakitang nakatingin sa malayo. Tinatanong siya, kasi lahat ng mga kardinal nakatingin doon sa balkonahe kung saan lalabas yung bagong Santo Papa. Pero siya, nakatingin siya sa malayo. Sabi niya, nung in-interview siya, ano po bang iniisip ninyo? Bakit kayo nakatanaw sa malayo? Sabi niya, namamanghalang kasi ako. Nakita ko yung mga building na ipinatayo ng mga emperador ng Roma. Nandun ang Colosseum, kung saan pinatay ang napakadaming Kristiyano. Nandyan yung mga palasyong malalaki, pero wala ng palasyo dahil gumuho ng lahat. Wala na rin ang Roman Senate, wala na rin yung mga itinuturing na makapangyarihan noon. Wala nang naging kasunod na mga emperador. Samantalang yung simpleng mangingisda, si Pedro na pinagkatiwalaan ni Jesus na mga siwa sa simbahan, eto yung kahalili niya, lalabas ngayon sa balkonahe ng St. Peter's Basilica at mula sa kanyang libingan ay itinayo ang isang simbahang matatag. Hanggang ngayon, ito ay nananatiling sagisag na naghahari si Kristo sa mundo. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Pinatotohanan ng pag-iral ng ating pananampalataya na kung saan naroon si Jesus, naroon ang kanyang kaharian. At nagkatotoo ang pangako sa unang pagbasa kay Haring David na itataguyod ang isang kaharian sa kanyang lipi. Si Jesus, anak ni David, ang siyang pundasyon ng kahariang ito na hanggang ngayon ay umiiral at nagiging susi ng pag-unlad sa napakaraming bansa. Ang susi ng pag-unlad ay hindi nakasalalay lang sa politika at ekonomiya, kundi sa pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa. At sino ang nagturo sa atin yan? Si Jesus. Kaya nga kung gusto natin ng tunay na pag-unlad, sundin natin ang Panginoong Jesus. Bakit ba nagkaroon ng mga ospital sa mundo? Ang unang nagpatayo ng mga ospital na ito, kung tutuusin, yung hospital system, ay ang mga mananampalatayang Kristiyano. Alang-alang sa malasakit, nagkaroon din ng mga eskwelahan para bigyang kaalaman yung mga kabataan. Napakaraming bansa at lugar, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ang nakapangalan sa mga santo dahil ang nagsimula ng pag-unlad sa mga bayan at bansang ito ay ang mga misyonero noon na pumunta sa kanila upang dalhin ang mabuting balita kasabay ang pag-unlad. Kaya nga po, hindi maitatanggi kahit sa ating bansa
na kaakibat ng pagdating ng pananampalatayang Katoliko ang pagpapaunlad ng ating sibilisasyon, ng ating bayan. Hindi maisasantabi ang Panginoon, ang ating Diyos, para maranasan natin ang tunay na pag-unlad. Amen? At yan ay napapanahon ngayon. Alam kong ang taong 2025 ay nagdulot sa inyo ng pagkadismaya dahil sa napakaraming korupsyon na nabuking na. Pero konti pa lang yan, ha? Gusto ko lang ipaalala sa inyo, flood control pa lang yan. At isang ahensya pa lang yan. Naniniwala ba kayong iyan lang yon? Marami pang hindi nabubunyag at kasalanan kapag pumikit tayo at hindi tayo naghanap kung alin pa ang dapat linisin at dapat nating tuklasin. Bilang mga Kristiyano, kahit tayo'y mga Kristiyano, nakaranas din tayo ng takot dahil napakaraming malakas na bagyo na dumating sa ating bansa ngayong taon. Nakaranas din kayo ng takot kasi nakita ninyo yung napakaraming taong naguhuan doon sa Cebu at namatay dahil hindi sila handa sa malakas na lindol. At alam ninyo sa inyong sarili, hindi rin tayo masyadong handa. Kaya natatakot din tayo para sa buhay natin. Alam kong nararamdaman ninyo ang takot at pagkadismaya dahil sa mga naranasan natin ngayong taon. Pero sa pagwawakas ng kalendaryo ng ating simbahan, narito si Jesus at ipinapaalala sa atin, ako ang inyong pag-asa. Si Jesus ang ating pag-asa. Pakiulit nga po. Ang taon man na 2025 ay naging taon ng pagkadismaya at taon kung kailan tayo natakot dahil sa mga nangyayari sa paligid natin. Huwag nating kalilimutan na ang taong 2025 ay taon din ng pag-asa. At si Jesucristo ang pag-asa natin. Sa tuwing tinatanggap natin ang banal na Eucharistia, nabubuhayan tayo sa pag-asang ito. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagtitipon, dahil bilang pamayanan, naaalala natin na kapag magkakasama tayo, kapag tinatanggap natin siya sa banal na komunyon, hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoong Hesus. Maaring yung mga leader natin, pinababayaan tayo kung minsan na nakalubog sa baha. Maaring yung mga leader natin kung minsan sinisisi natin dahil hindi ligtas ang mga infrastruktura, lalo na sa panahon ng paglindol o pagbagyo. Maaring sinisisi natin yung mga leader ng lipunan natin kung bakit yung mga pera na dapat sana'y naging susi na ng pag-unlad natin kagaya ng ibang bansa. Pero nauwi sa wala. Pinapaalala sa atin ngayon na hindi pa huli ang lahat. Ngayong naging mula tayo sa lahat ng ito, sana'y wag na nating ulitin ang mga pagkakamaling nagawa natin noon. Sana'y aminin natin na nagkaroon din tayo ng partisipasyon. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Na mayroon din tayong ambag kung bakit may mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sapagkat aminin ninyo, naging kampante tayo. Aminin ninyo, dumating sa punto sa buhay natin na iniisip natin, wala naman kasi tayong magagawa. Kalakaran na yan. Pero, minamahal kong mga kapatid, hanggat kumakatok si Kristo sa ating mga konsensya, ibig sabihin, mayroon pa tayong magagawa. At kung ito'y naging posible ngayon, na mayroong nabubunyag na mga katiwalian para may mabago sa ating lipunan, dapat lang na manatili yan sa ating isipan. Lalo na sa susunod nating pagboto. Lalo na sa susunod na halalan. Na maalala natin, boboto tayo hindi para sa ating sarili. Hindi kung sino yung gusto natin. Hindi kung sino yung makapagliligtas sa atin o makapagbibigay ng pabor sa ating pamilya. Kundi kung sino talaga yung kailangan ng ating bayan. Yun ang dahilan kung bakit hindi naghahari si Kristo sa ating lipunan. Tanong niyo sa akin, bakit? Ang naghahari kasi ay ang personal na interes. At huwag niyong isipin na ang may personal na interes lang ay yung mga namumuno o yung mga nandun sa ahensya ng pamahalaan na umaabuso. Di ko sinasabing lahat, ha? Pero kung minsan mayroong ganung mentality na kaya ako maglilingkod sa bayan
para makinabang ang aking pamilya o ang aking sarili. Pero ganun din tayo. Sinong iboboto ko? E de yung nag-abot sa akin ng 3,000. E de yung nagbibigay sa aking pamilya ng maraming pabor. Yung nagbibigay ng pabor sa aking negosyo. Kung kanino ako makikinabang, doon ako. Hindi kung sino yung makabubuti para sa bayan. Para tayong yung mga pinuno sa Ebanghelyo ngayon. Ano ang sabi nila kay Jesus sa kanilang panunuya? Iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili. Kung ikaw nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ganyan ang mentality ng ilan sa atin, kaya hindi makapasok si Jesus sa ating lipunan. Puro sarili ang iniintindi. Hindi ito ang tunay na kapangyarihan. Sapagkat ano ang sabi ni Pope Francis? Authentic power is service. Pakiulit nga po. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa paglilingkod. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagsasakripisyo. Ang tunay na kapangyarihan, inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Amen ba yon? Kaya nga bilang mga magulang, how do you have power over your children? Pag nakikita ng mga anak ninyo yung mga sakripisyo ninyo, doon kayo nagkakaroon ng boses sa kanila kasi nararamdaman nila yung malasakit ninyo para sa kanila. Kaya wag ninyong itatago sa mga anak ninyo kapag nahihirapan kayo. Magandang makita ng mga anak ninyo yung hirap na dinadanas ninyo para pahalagahan nila yung pagmamahal ninyo. And in this way, you become powerful over them. And what is that power? It is a power that does not incite fear, but a power that elicits love. Ito'y kapangyarihan na hindi nananakot, kundi kapangyarihan ng pag-ibig na nagdudulot din ng pagmamahal sa inyo. At ganito ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal. Ipinako siya sa krus at nagpakasakit para sa atin. Inalay ang kanyang buhay upang makita natin kung gaano niya tayo kamahal. At kung nakita natin kung gaano niya tayo kamahal, sana ganun din natin siya mahalin. Unahin natin ang iba bago ang ating mga sarili. Ganyan ang paghahari ni Jesus. Ganyan ang dapat maghari sa puso natin. Amen ba yon? Sabi ni St. Ambrose, where Christ is, there is His kingdom. Kung saan naroon si Jesus, naroon ang kanyang kaharian. At ang tanong ko, nariyan na ba si Jesus sa puso mo? Naghahari na ba si Jesus sa iyong pagkatao? Wala na bang pagkamakasarili sa puso mo? Maaaring hindi ka magnanakaw, maaaring hindi ka kurakot, pero maaaring mapagtanim ka ng sama ng loob. Maaaring hindi ka nagpapatawad, maaaring madamot ka, maaaring mainggitin ka, maaaring mapanghusga ka at mahilig manira ng ibang tao. Maaaring magagalitin ka. Tingnan mo lang yung 10 utos. Ang tanong, handa ka bang isuko ang mga ito at bitawan ang mga ito para magkapuwang si Jesus sa puso mo? Ano ang naging dahilan kung bakit nakamit ng mabuting magnanakaw ang paghahari ng Diyos? Tanong niyo sa akin, ano? Number 1, umamin siya sa kanyang kasalanan. Oo, magnanakaw siya pero umamin. May umamin na ba? Na nagnakaw sila? Ha? Oh, yung iba nga tumakas na eh. Pero baka kayo din, hindi rin kayo umaamin. Umamin na ba kayo na nagkamali kayo sa ibinoto ninyo? O pinagtatanggol nyo pa rin hanggang ngayon? Walang magiging pagbabago kung hindi natin aaminin kung saan tayo nagkamali. Amen? Dahil yung pag-amin, doon nagsisimula ang totoong pagsisisi. Tama o mali? Walang nagsisi na hindi muna umamin. Kaya nga, ang panawagan sa atin ngayon, lalo na't papalapit ang Pasko, kung nais nating magkaroon ng puwang si Jesus at maghari siya sa buhay natin, linisin natin ang ating puso, magkumpisal tayo. Dahil yun ang ginagawa natin sa kumpisal.
Umaamin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya hindi po pwedeng paligoy-ligoy. Father, gumawa po ako ng masama. Alam ko. Pero ano yung ginawa mong masama? Tukuyin mo. Aminin mo na nagawa mo yun. Dahil doon magsisimula ang totoong pagsisisi. Amen ba yon? At sa pagsisisi natin, doon tayo magsisimulang magbagong buhay. At sa ating pagbabagong buhay, doon pa lamang natin masasabi na si Jesucristo'y tunay na naghahari sa ating puso. Kapag ang nasusunod na'y kalooban niya at hindi ang kalooban natin. Kaya sa panalangin ng Ama namin, yun ang magkasunod. Mapasa amin ang kaharian mo. Anong kasunod? Lakasan. Mapasa amin ang kaharian mo. Kung gusto nating mapasa atin ang kaharian. At kung gusto natin na maitaguyod ang paghahari ng Diyos sa ating bansa, magsisimula yan sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Magsisimula iyan sa puso mo. Amen po ba yun? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magsisimula ang pagbabago ng mundo, ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa puso ng mananampalataya na nagbibigay ng puwang sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pinakamagandang trono ng ating Panginoon ay hindi yari sa ginto. Ang pinakamagandang trono ng Panginoon ay ang puso ng isang tao na nagsisisi at nagbabagong buhay, sapagkat sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng pusong ito, babaguhin ni Kristo ang buong mundo. Amen. Mabuhay si Kristong Hari! Viva Cristo Rey! Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.